Minsan, sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa, Nay, malinaw, nireregla pa. At nalulungkot, minsan sa isang taon, pwedeng sumiping ho sa akin. Yun nung interesado, magpalista na ho rito sa mesa sa gilid. Paano kami, Kong? Paano kami? Ihahanap ka ng pag-ibig ni Baisio, huwag ka mag-alala. Gusto ko sanang tumuloy, kaya lang, diluhuran mo ako eh. Natakot ako eh, takbo ako pabalik ng instant entablado eh. Baka makita ko ng asawa ko, patay ako pag-uwi eh. Mahirap po pagkakampanyahan dahil syempre may mga manok-manok tayo eh. Tama po ba ako? Kaya lang, kailan natin pag-uusapan ng problema ng Pasig? Di ba tuwing eleksyon lang naman tayo magkakaroon ng pagkakataong magkatipon-tipon? Dahil ordinaryong araw, hindi naman tayo matitipon ng ganito. Nadaanan natin yung mga ating mga pang-araw-araw na buhay. So kung andyan ho yung problema na hindi na pag-usapan ng eleksyon, kahit sino man ho maupo, dapat ho tugunan. Di po ba? Di naman ho ito pagalingan eh. Ang pinag-uusapan dito, interest po ng bayan. Kaya po, pag ako nagsasalita, sana kung meron man nung tinatamaan, bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit. Pero, dapat may magsalita kung ano po ang kailangan ng Pasigueño. Di po ba? Kasi yung ordinaryong tao, kahit ho magreklamo, hindi naman ho pakikinggan. Di ho ba? Na-experience nyo po yun? Mamamaos na kayo kare-reklamo, wala naman hong mangyayari. Pero, kapag eleksyon at may nagsasalita na kailangan ng taong bayan, nakikinig ang lahat. Botante man o kandidato. Tama po ba? At dito po sa Pasig, kailangan po natin, narinig po nyo, isang bagong ospital na may kumpletong kagamitan. Para ho yung mga cancer patient, hindi na ho sila mong problema pang chemotherapy. Alam niyo po ba kung magkano ang magpa-chemotherapy? Mahal, 120,000 ang gastos. So sa ordinaryong tao na may... Sino gusto magkaroon ng cancer? Makita ko kamay. Wala, pero may nagkakaroon, tama po? May pinipili po ba ang cancer? Pwede bang may sa mayaman lang magkaroon yan? Kahit mahirap, tama po? E paano ho kung mahirap ka sa Pasig at wala kang pera, nagkaroon ka ng ganyang sakit? Yan po ang gusto ng Team Kaya This, solusyonan po natin. Gusto niyo po ba yon? At ako ho, bilang congressman, ang magiging ambag ko po dyan, kung ako ho ang papipili nyo at papupusuan na maging congressman ng ating mahal na lungsod, gusto ko pong madagdagan ang ating mga congressman. Actually, kung titignan po natin ang Maynila, 2 milyon halos ang kanilang populasyon, 6 po ang congressman doon. Ang Pasig, ilan po ba tayo? Alam niyo po ba? Kulang 1 milyon, sa makatuwid hanggang 3. O pwede po ang Pasigueño. Pero hindi ko ipapangako ang 3 congressman, baka hindi ko magawa. Pero yung madagdagan ko ng isa, maging 2 man lang ang congressman ng Pasig yan. Kaya kong bitawan sa mikropono dahil yan po ang tatrabahuhin ko. Gusto niyo yun? Dahil pag meron po tayong dagdag na congressman, ibig sabihin meron po tayong dagdag na pondo taon-taon. Yung dagdag na congressman, bukod sa natatanggap ng ating congressman ngayon, another 3 billion para sa mga pangangailangan ng Pasigueño. Magandang plano, di po ba? At syempre ho, dagdag na boto para sa mga Pasigueño kung madagdagan ng congressman natin sa Kongreso. Alam niyo naman po, di ba? Kahit dito sa HOA nyo, paramihan po ng boto yan eh, di ba? So kailangan po, since marami na ang Pasig, dagdag na representasyon po ang kailangan natin sa Kongreso. At syempre po, kailangan din po na ang congressman, nagkataon, abogado po ako, ito po ang pangako ko sa inyo. Pag ako naging congressman, 2-in-1 ang makukuha po ninyo. May congressman na kayo, may abogado pa kayo. Sisiguraduhin ko po na kung meron po kayong mga idudulog, ako po mismo ang haharap po sa inyo. Para maintindihan ko ang problema at mabigyan ko po ng tamang solusyon. Okay ho yun? Okay, salamat po kung ganon. Sa ko ba tatapusin ang tanong? Sabi sa akin ng isa kong kaibigan, attorney, dapat pag nag-speech ka, iwanan mo ng tanong. Ang tao, para pag uwi nila, yun ang pag-iisipan nila. Siguro ito yung magandang tanong. Gusto niyo po ba ng mas magandang Pasig? Gusto niyo po ba ng mas masayang Pasig? Gusto niyo po ba
na ang mga lingkod bayan nyo, nararamdaman nyo ang malasakit? Kung yun ho ang inyong gusto, subukan nyo po ang Team Kaya This. So muli po, isang magandang gabi sa ating pong lahat. At syempre ho, may may mga solo parent dito. May senior na rin ho ba? Ayan, okay. Noong isang beses huling kwento ko na to, may namit po akong mga solo parent, mga taga-pinagbuhatan. Sabi niya, Attorney, ano plano ni Ate Sara para sa mga solo parent? Dagdag po na allowance para sa mga solo parent. Meron ho ba ngayong gabi, mga solo parent? Yan, kayo ang makikinabang. Siyempre, hindi ko agawin ang speech ni Ate Sara. Pero kasi doon sa meeting na yun, sabi niya, ikaw, attorney, magiging congressman ka, ano ang ambag mo? Sabi ko, hindi ako pwede sumulat ng batas para lang sa Pasig. Pag sumulat ho ng batas ng congressman, buong Pilipinas eh. Hindi ho lahat ng lungsod ay mayaman. Kaya ito ho ang ambag ko para sa mga solo parent ng Pasig. Minsan, sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa, Nay, malinaw, nireregla pa. At nalulungkot. Minsan sa isang taon, pwedeng sumiping ho sa akin. Yun ho interesado, magpalista na ho rito sa mesa sa gilid. Paano kami, Kong? Paano kami? Ihahanap ka ng pag-ibig ni Vice Iyo. Huwag kang mag-alala. Hindi, biro lang ho. May asawa na ho ako. Kaya ito sasabihin ko sa mga nangangarap, mamamatay ka, di mo ako matitikman. Sa tabi, thank you. Gusto ko sanang tumuloy, kaya lang diluhuran mo ako eh. Natakot ako eh. Takbo ako pabalik ng instant entablado eh. Baka makita ko ng asawa ko, patay ako pag uwi eh. Oo nga, mahal kita. Anyway, sa muli pinagbuhatan, isang magandang gabi. Mabuhay po ang ating lungsod ng Pasig. At sana po, buong-buo nyo pong dalhin ang Team Kaya This. Pwede po ba yun? Nakakaintindihan po? Yes. Salamat po. Sa ngiti nyo pa lang, alam kong tapat kayong sumasagot sa amin. Thank you po. I love you. Muli, Centennial 1, pinagbuhatan ni Congressman Attorney Ayan. See ya!